Ayan. Good afternoon, Life Nova. Welcome sa ating 2 p.m. service. And as we worship God this afternoon, excited na po ba tayo to worship God? So let us all stand. Tayo po tayo. By the way, I am Anne, one of the young professionals here and serving here in Life Novaliches. And before we sing to God, let us all be reminded with this word from Deuteronomy. Yan, Deuteronomy chapter 31, verses 6 and 8. So sige, basahin po natin. In verse 6, sabi niya, maging matatag at matapang kayo. Huwag kayong matakot o kabahan sa kanila. Kasi si Lord na inyong Diyos ang kasama nyo. Di niya kayo iiwan o pababayaan. And in verse 8, sabi niya dito, ililid at sasamahan ka ni Lord. Hindi ka niya iiwan o pababayaan. Huwag kang matakot o panghinaan ng loob. This year of 2025, we know na marami tayong prayers kay Lord. And before we sing to God, let us all be reminded. Marami nang ginawa si Lord in the year 2024. And this time, in year 2025, let us all be reminded dito sa sabi niya na huwag tayong matakot. Like in this context, when si Moses, matanda na dito si Moses and ang papalit na leader is si Joshua. And si Joshua, dahil bata pa siya, natatakot siya na ano yung gagawin niya kung siya na yung magiging leader. Kasi marami silang sasakupin na bansa bago sila makapunta dun sa pinangako ni Lord na lupain sa kanila. This time, tayo din, meron din pinangako sa atin si Lord. Meron din tayong pinangahawakan. And ito yung ina-assure sa atin ni Lord Huwag kang matakot or do not be afraid. Kasi si Lord nasa atin siya. And He will be with us and nor forsake us. So, as we sing to God, ano man yung struggle mo ngayon, ano man yung status natin ngayon, let us all sing to the one who keeps His promise, who keeps His word is true in every season of our lives, and to the one na never tayong iwan and never tayong papabayaan. So let's all lift up our hand as we sing to God. Lord, we thank you for this afternoon. Thank you, Lord, for our 2 p.m. service. Thank you, God, for pinunta mo kami dito ng safe and sound, Panginoon. Lord, as we worship you, as we sing a song to you, Panginoon, Lord, we lift up our hearts, Panginoon, our mind, our body, our soul, Panginoon. And I pray, God, that as we sing the song, Panginoon, Lord, titingin kami sa pangako mo, Panginoon. Kung ano yung pinangahawakan namin, Lord. Because, Lord, sabi mo sa salita mo, Lord, that you will never, Panginoon, iiwan kami. Hindi kami pababayaan, Panginoon. Salamat sa pangako mo, Lord, kasi totoo yon at faithful ka, God. Thank you, Lord, for this afternoon. We just want to bring back all the honor and all the glory. In Jesus' name we pray. Amen. Worship po natin si Lord na may kagalakan. Your promises are yes and amen. Every one of them is true. I will trust and put my
heart. You bring freedom to captives, light to the darkness. Shore is where you are. You give hope. You give hope to the hopeless, peace to the restless, strength to the weary heart. You bring freedom to captives, light to the darkness. Shore is where you are. You give hope to the hopeless, peace to the restless, strength to the weary heart. You bring freedom to captives, light to the darkness. Joy is where you are. I'm not alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm to the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love, this righteousness, scorned by the ones he come to save, till on that cross Jesus died. The wrath of God was crucified. Sin on him was slain. He is the
or fear and death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever blow me from His hand till He restores me home. Here in the love of Christ I stand. Lord, napakaganda ng pag-ibig mo sa amin. Salamat sa kabutihan mo, Lord, sa pagmamahal mo nang walang katulad. Salamat sa buhay na ibinigay mo sa cross para sa kaligtasan namin. At dahil dun, Lord, we are now living in faith, in grace, and in your love. We are brought with the precious blood of Jesus Christ. By your power, Lord, we live and stand. Thank you, Lord, and we love you. In Jesus' name we pray. Amen. Let's continue to worship God through giving. Magandang hapon po, Life Nova. Ako po si Goldie, one of the life group leaders here in Life. Last week, we've done with our annual prayer and fasting. And I'm sure God reveals amazing things to us, especially in our financial breakthrough. Kaya excited na po ba tayong lahat na magbalik ng kaloob sa ating Panginoon? Sabi po sa Colossians chapter 2 verse 13 to 14, Pinoy version, kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hintil na hindi saklaw ng pagtutuli ayon sa utusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin, pati ang mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Namatay si Jesus para pagbayaran ng kasalanan ng bawat tao. Siya bilang nagkatawang tao, namuhay ng walang bahid na kasalanan, pero naging sin bearer siya para sa pagbayaran ng kasalanan natin. For the wages of sin is death, but because of the love of the Father, He gave His only Son to pay for our sins, canceling the record of debt by nailing it to the cross. Sample po is one of the financial terms in or accounting is the record of debt. Is a ledger of all money owned along with the obligations and penalties. Spiritually, this represents the accumulation of sin, a debt we could never pay on our own. Isa daw po itong listahan ng bawat na pagkakautang ng kasalanan natin na kailanman hindi natin mababayaran. Next is canceling the record of debt. Imagine kahit gaano pa kalaki yung pagkakautang, being completely erased by what God did on the cross. Imagine, kung sa buhay natin, kung may mga pagkakautang tayo, yung record ng nagpapautang sa atin, napura, lahat ng yun, wala na siyang record. And the legal demands. This refers the punishment for sin, a separation from God. Ito yung kaparusahan na natin sa ating kasalanan, na tayo dapat ang mamatay. Ngunit ganon na lamang ang pagmamahal ng Ama sa atin at ayaw niya tayong mawala sa Kanya. Ibinigay niya si Jesus sa atin, nailed it on the cross, serves as erasing the record of sin. At magkaroon tayo ng reconciliation sa Panginoon natin. Sa dami ng sinabi ko, ano po ba yung matututunan natin sa passage na yon? Na ang ginawa ni Jesus sa cross, ang nagpalaya po sa atin para sa ating mga sumusunod sa Kanya, sa ating spiritual depth. Kaya God can also bring freedom in our financial burdens. Recognizing how God cancel a debt na hindi natin kailanman mababayaran leads us to extend our grace and generosity to others.
Sabi po ni Pastor Ricky last Wednesday on our prayer and fasting, hindi na siya nagsasabi ng God bless because we are already blessed. When we look on the cross, pinagpala na tayo ng Panginoon natin. At dahil doon, hindi na mahirap sa atin na magbalik ng kaloob sa Panginoon. Sabi sa word, sa English version, when we were stuck in your sin-dead life, you were incapable of responding God. But because God brought us alive, along with Christ, all sins forgiven, and we are now reconciled to the Father. At dahil lahat tayo ay nakatanggap na ng kapatawaran, lahat po ba tayo dito ay nakatanggap ng pakatawaran ng Panginoon? Hindi na natin i-hold back yung pagbibigay ng kaloob natin kay Lord. And as we give to God, by bringing back our tithes and offering, let us acknowledge His goodness and faithfulness, what He shown on the cross. May I call the ushers to assist us in giving, and for those who prefer to give online, we have payment channels to serve you. Let's pray. Lord, thank you for the gift of salvation and reconciliation. Because of your work on the cross, we are now debt-free. Lord, pagpalain mo po ang bawat tao na narito. Patuloy ka, Lord, na namin sa iyo ibibigay ang pagtitiwala at i-honor ka namin, Lord, sa aming finances. Lord, kung kami man po ay may pinagdadaanan na situation ngayon, lalo na po, Lord, sa aming mga finances, Lord, alam namin na naiintindihan mo kami. Being you, as a fully human, Lord, na bumaba ka dito sa amin, you relate to us, Lord, because you are a relational God. Lord, samahan mo kami, Lord, at ikaw ang manguna sa bawat desisyon namin. Lord, bigyan mo kami ng pusong handang tumulong sa kapwa, kagaya ng pagsasacrifice mo ng buhay sa cross. May our hearts would always be ready in sacrificial giving and extending our generosity to others. May your word be planted deeply in our hearts. We honor you, Lord, in Jesus' name. Amen. And let's also pray for the next generation. Lord, thank you for the kids na pinagkatiwala mo po sa amin. May we serve them, Lord, with gladness and teaching them the truth and the love of the Father. You said in your word to train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. May they grow in faith and in saving knowledge of the Lord. May you bless every parents and guide them, Lord, in raising the next generation. In Jesus' name, amen. Let's continue to worship God. Lubos na kaligtasan ko, binigay ang buhay, ibinigay ang buhay mo para sa bagong buhay ko. Pagkat sa isip mo'y ako minamahal ang tulad ko. Pag-ibig mong kay ganda sa iyong krus ibinuhos, O Jesus, inalay mo. Pag-ibig mong kay ganda,
Pag-ibig mong kay ganda. Pag-ibig mong kay ganda. Pag-ibig mong kay ganda. John chapter 6, verses 66 to 69. From the English Standard Version. After this, many of his disciples turned back and no longer walked with him. So Jesus said to the 12, "Do you want to go away as well?" Simon Peter answered him, "Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life, and we have believed and have come to know that you are the Holy One of God." This is the word of the Lord. Blessed be His name. Let's pray together. Lord, salamat po sa iyong salita na binasa namin ngayon. Thank you for your word that we just read. Lord, hinihiling po namin ngayon, would you draw us to yourself? Kami po ay hilahin ninyo, patungo sa iyo, so that we can come to you, so that we will know you more. I-reveal nyo po yung sarili nyo sa amin today, na bawat isa sa amin dito ay makikilala ka ng mas lubos kesa dati. And Lord, I pray that katulad ni Simon Peter na binasa namin, we will be able to say, we have come to know and we believe that you are the Holy One of God. Thank you, Lord, for your word and your Holy Spirit that will teach us this afternoon. In Jesus' name we pray. Amen. Welcome to Life Nova. We exist to love God and love people. Bago po tayo umupo, can you introduce yourself sa isang taong hindi po masyadong kakilala? Just exchange names, and then you may find your seat. Okay, I hope we continue those conversations later on after this service. And kakatapos lang ng ating 5-day prayer and fasting from Monday to Friday. Just a show of hands, survey. How many of you are in the first day? Nasa unang araw kayo ng prayer meeting dito, prayer house, 6 p.m. Okay, how many of you are in the second day? Second day? How many of you are in the third day? Third? How many of you are in the fourth day? Fourth? Okay. How many of you are in the fifth day? Yon. How many of you nakompleto nyo 1 to 5? 5 days, you're here. Okay, matutupad yung wish niyo. Biro lang. So, but it's really a joy for us to start this year right by praying together. Ginagawa talaga natin yan annually, every year. Pero sa inyo na hindi naka-join, meron pa tayo ulit this mid-year. 3 araw na lang yon, mas madali, no? And this July. So how many of you will join that? And the reason we're doing prayer and fasting together as a church is para lumalim tayo sa Word ni God. Kumbaga maging habit natin. Maging habit. Na lalo na simula ng taon, there's so many decisions to make. Diba? So many roads to take. Kanta ba yun? Na we're guided by God na sa lahat ng gagawin natin. But for those of you who are not able to join us, I have good news for you. Yung series natin na The Cross will still run for the whole of January. And we're on the second part of our series ng The Cross.
And ano ba tong series ng The Cross? No? Tayo, as an Every Nation Global family of churches, in 82 nations, sabay-sabay po tayo nag-fasting, and all across the world, ito rin po yung series natin, sabay-sabay natin tong pinag-aaralan. And ito yung pagbalik nating lahat, going back to the heart of the cross. Dahil yung ginawa ni Jesus sa cross ay foundational sa ating Christian life. And ito yung, sa series na to, tinatalakay natin yung mga tao na na-encounter nila yung sakripisyo ng Panginoong Yesus at paano sila binago noon. So last week, we talked about Nicodemus. Si Nicodemus ay isang religious leader na very curious, and from someone who's very curious, naging convert siya o naging sumasampalataya siya sa Panginoong Yesus. So that there's a change. Dati, nung hindi pa niya na-encounter yung cross, curious lang siya. May katabi ka ba parang curious? Yun. Oo, no? Curious kay God, no? Yan. And then from someone who's just curious, nagtatanong-tanong lang, na lumalim na yung kanyang faith kay God. Now, ngayong linggo na to, we're gonna talk about the crowd. Yung binasa nating verse kanina sa John 6:66. Hindi ko alam kung dahil ba 666 yon o... biro lang po. Hindi tayo numerologist, no? Pero ang John 6:66 ay isa sa mga pinakamalungkot na passage sa Biblia. Can you just show that? Oo. John 6:66. So sabi doon, after this, many of his disciples turned back and no longer walked with him. Nakakalungkot, no? They were disciples. They were followers of Jesus. Ngunit pagkatapos ng isang pangyayari, hindi na sila sumunod. So, makikita ninyo, ibang klaseng transformation naman ito. There's followers ni Jesus, na-encounter nila yung cross ni Jesus, pero instead na lumalim yung faith nila, umalis sila at lumayo. And it's a sad reality na sana hindi mangyari sa atin. And kaya tayo nandito ngayon. Sabi mo sa katabi mo, kaya ka nandito. Hindi para gayahin yan, ha? But para hindi tayo maging ganyan. So tignan natin, ano bang nangyari, papaano yung mga unang followers ni Jesus na pinakain niya ng tinapay, pinaggawan niya ng miracles, ay tumalikod sa kanya at hindi na sumunod sa Panginoon. Let's begin the story at verse 24. So sabi dito, so when the crowd saw that Jesus was not there, nor his disciples, they themselves got into the boats and went to Capernaum seeking Jesus. Tingnan niyo po yung verse na yan, no? They were seeking Jesus. Hinahanap nila si Jesus. May katabi ka ba ngayon na parang hinahanap niya si Jesus? Oo. Yung katabi mo ba, ayaw niya kay... Hindi, bila lang. Hinahanap niya si Jesus. Oo. So, katulad din nila, sabi dyan, and you know, from the crowd, tinan nyo crowd, madlang people, crowd, napakaraming tao, hinahanap nila si Jesus. So, ba't nila hinahanap si Jesus? Hindi na natin to babasahin ulit kasi mahabang kwento tong 6, no? Makaabutin tayo ng 9 hours. Kaya hindi natin babasahin para 3 hours na lang. Hindi, biro lang. Kinakabahan na kayo, tumitingin kayo sa... Hindi, biro lang. Babanggitin ko na lang yung kwento. You can check it out for yourselves. Check it out. Di ba? You can check it out for yourselves. Kung ano nangyari dun sa story. Si Jesus, nakita niya sobrang daming tao, madlang people, na nagugutom, inabot na ng gabi, kakapakinig sa kanya. Sabi niya dun sa 12 disciple niya, kumuha tayo ng tinapay, pakainin natin sila. Sabi ng 12, saan natin kukuha ng papakain sa kanila? In other words, may isang maliit na bata na may baon siya for lunch, 2 tinapay, 2 isda, 5 tinapay, which is which? Pinarami ng Panginoon. He prayed and multiplied the bread. Ganon, grabe yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Ayaw niya nakikita tayong gutom. May katabi ka ba parang gutom? Oo. Ibahin ko yung tanong, ibahin natin yung tanong. Ilan sa inyo may katabi, parang hindi siya nagugutom? Ayan.
Parang hindi halata kahit gutom siya, no? Parang well-supplied, Nax. Oo. Yan. So, pero alam mo, maawain si Lord. Maawain siya, nakita niya yung mga tao nagugutom, pinarami niya yung tinapay. At nung nakita ng mga tao yon, amazed na amazed sila. Siyempre, parang Lucky Me Supreme yan. Daming benefits. Grabe pala sumunod dito kay Jesus. Busog na tayo spiritually, busog pa tayo physically. Hinahanap nila ngayon si Jesus. Nakakain na sila eh. Alam niyo ba, grabe yung miracle ni Jesus. Kinurot-kurot lang niya yung tinapay. And then never nang naubos yung tinapay. Kakakurot niya. To the point na yung konting-konting tinapay na yon at yung fish na yon, may natirang 12 baskets of leftovers na binaon pa ng 12 disciples. Grabe. How many of you believe mahal bumili ng pagkain for 5,000? 5,000 hungry men pa lang yon. Wala pa yung hungry women. Ilan sa inyo alam nyo pag yung women yung naging nagutom? Di ba? Pag yung mga babae nagutom, iba na to. Di ba? So imagine the rally, the riot, di ba? Na yung gutom ng mga... And God fed more than 5,000. And they liked it. They were seeking Jesus. Hinalughog nila yung bangka. Andito ba si Lord? Wala. Grabe yung pag-seek nila kay Jesus. Grabe talaga. Sumakay sila ng bangka, papunta dun sa kabilang dalampasigan. Kakahanap nila kay Jesus, na-addict sila dun sa only bread and fish. Verse 25, when they found him on the other side of the sea, they said to him, Rabbi, when did you come here? Tingnan niyo yung sabi sa Bible, no? Nung nahanap na nila si Jesus, Lord, nandito ka pala. Kailan ka pa nandito? And ang tawag nila sa kanya, sorry no, they did not call him Lord. Sorry, mistranslation. They just called him teacher. Rabbi is a Jewish word for teacher. Guro. Sir, guro. Kailan ka pa po nandito? And pag nagsusulat ang mga biblical writers, hindi yan aksidente lang. And tinuturuan ko tayo magbasa ng word, no? Maganda pa nagbabasa ka ng word, tanungin mo yung bakit ginamit itong salitang to, ba't hindi ginamit itong salitang to. And magkakaroon ka ng greater clarity dun sa binabasa mo. Kasi pwede lang sabihin na Lord, pero hindi eh, tawag lang nila teacher, rabbi. Parang si Nicodemus nung una, we know that you are a great teacher, a rabbi. So, ibig sabihin, teacher lang si Jesus sa kanila. A good teacher. Isang mabuting tao na nagpaparami ng tinapay, yun lang si Jesus sa kanila. Hinahanap nila si Jesus. Verse 26, Jesus answered them, truly, truly. Pag nagbabasa kayo ng Bible, nakita niyo yung truly, truly, double yan. Ibig sabihin, totoong-totoo yan. Diba? Ganon kasi yung Jewish na language. Parang tayo, malaking malaki, bilog na bilog. Ayan, inuulit, no? Pandesal, na pandesal. Literally, sa Jewish, pag gusto nilang sabihin pinakamalaking pandesal, uulitin lang nila yung pandesal twice. Pandesal, pandesal. Ibig sabihin nun, napakalaki talaga. So pag sabi ni Jesus na, truly, truly, there's an emphasis of truth in what he's saying. Truly, truly, I say to you, you are seeking me. Hinahanap niyo ako, not because you saw signs, but because you ate your fill of the loaves. Real talk na to. Kasi imagine mo, tumawid sila ng dalampasigan, kakahanap kay Jesus. Talagang, di ba? Kung yung mga tao nga dun sa Maynila, sa Traslasyon, di ba? Tinatawid nila para dun sa Poong Nazareno na pinaparada, dagat ng tao yung tinatawid nila. At nasa lupa sila, although we can't compare Jesus to that black Nazarene, that's not Jesus. Pero sinasabi ko lang, you can picture out in your mind na ganun karaming tao. Pero imagine nyo, yung agawan nila sa bangka. Kasi lupa yun yung Traslasyon, di ba? Ito, kailangan nilang tumawid ng dalampasigan. Ilan lang ba yung bangka? Libo-libo sila. But they were really eager to go to Jesus.
Not to just some statue of Jesus na di umano'y naghimala, but to the person of Jesus Himself. Kasi kung titignan mo maigi, at first glance, wow, deboto tong mga taong to. Dedicated, devoted. Talagang committed sila kay Jesus. At a glance, kung titignan mo lang maigi, but kita mo yung sinabi ni Jesus, pinunit niya yung puso nila. Cut to the heart, and you're to blame. Di ba? Punit sa puso nila eh. Punit yung sinabi ni Jesus, hindi kayo naghahanap sa akin kasi nakita nyo yung mga palatandaan na ako yung tagapagligtas. Hindi. Kasi kumain kayo. So anong sinasabi ni Jesus? Hindi nyo ako mahal para sa ako kung sino ako. Dahil mahal nyo ako sa makukuha nyo sa akin. Sakit nun, pre. Oh, di ba? Ilan sa inyo minahal na kayo? Hindi dahil sa inyo, kundi sa makukuha niya sa inyo. Sakit nun. And sinabi ni Jesus yun sa kanila, I know your heart. Hindi kayo nagpunta dito kasi hinahanap niyo ako. Gusto niyo ulit ng only bread and fish. Hindi ba? Verse 27. Ito na yung do not ni Jesus. Do not work for the food that perishes, but for the food that endures to eternal life, which the Son of Man will give to you. For in Him, God the Father has set His seal. Huwag kayong magtrabaho para sa pagkain na napapanis at nawawala rin naman. Magtrabaho kayo para sa pagkain, for the food na umaabot hanggang sa buhay na walang hanggan. At yun ang bibigay ng anak ng Diyos sa sino mang sasampalataya sa Kanya dahil binigay ng Ama yun sa Kanya. Isipin niyo itong maigi. Ilan po sa inyo mahilig sa food? I'm sure yung dahilan kaya marami sa atin hindi nakasama sa prayer and fasting. Ano, hindi ako kakain, di ba? Ayoko yan, di ba? Ano, liquid lang, tubig-tubig lang, juice lang, hindi pwede sa akin yan. Walang rice, di ba? Iyakan at suntukan na tayo yan pag walang rice. So, but alam mo ba tayo nagfa-fasting? Kaya maganda yun eh. Looking back on hindsight, sinasabi natin, bukod sa fasting is healthy by the way, just a side medical comment. Alam nyo ba na pag hindi tayo kumakain, lalo na sa loob ng isang araw, nag-i-start yung katawan natin na kainin yung sarili niya. What does that mean? Ibig sabihin, dahil wala tayong food resource na ini-intake, kinakain ng katawan yung mga reserba niya. At pag naubos na yung mga reserba, mga taba-taba, sorry po wala pong magagalit. Wala akong pinatatamaan. Benson, ba't nakasimangot? Sorry bro, sorry. Patawarin mo na ako. Tao lang, kahit pastor, tao lang din. Nagkakamali. Pero sisimula din kainin ng katawan natin yung mga unhealthy cells. Yung mga cancer cells. Sila yung uubusin, susunugin, i-burn ng katawan to sustain the body. So, fasting is actually very healthy. Nire-reset ng katawan yung cells para maging healthy. Lalo na pag wala tayong in-intake for a whole day. So, but that's just fasting, medical fasting. Samahan mo pa ng prayer and fast. Iba yung prayer and fasting. Kasi instead na hindi ka lang kakain, yung word ni God yung kinakain mo ngayon. And yung soul mo, yung spirit mo lumalakas. Dati, hindi ka makasunod sa mga utos ni Lord. Dahil yung cravings mo sa sin malakas. Halimbawa, babaero ka talaga. Sobrang babaero ka, hindi ka mapirmi sa isang babae. So, pag may dumaan lang na babae, talagang parang napapatawag ka na talaga kay Lord. Lord, tulungan niyo ako, hindi ko na to kaya. But you know, when you practice prayer and fasting, yung self-control mo lumalakas. And you're able to say no to sins. Kaya importante yung prayer and fasting as a spiritual discipline. Now, speaking of cravings, now, setting that aside, wala naman kasi sa kwento yon. Kung mag-experience kasi natin yun as a church, kakagaling lang natin sa fasting. That's healthy, physically and spiritually. But we're talking of food kasi and cravings. Ba't ba tayo napunta doon dahil sa pagkain na to? Sa cravings. Alam mo yung pagkain, it's a universal desire and need. Diba sabi nga ng magulang mo, di baling gumastos ka sa pagkain, anak, wag lang sa laruan, wag lang sa mga pistols, pellet gun, sorry, pang 90s na yun.
Pagkain, importante sa ating lahat yan. Anong sabi ni Jesus? Marami tayong pagkain. Cravings. Nagpapakapagod tayo. The term here is work. Do not work. Ano ba yung work? Di ba pagod ka, ine-effortan mo, ginagalingan mo. Yun ang work eh. Tinatrabaho mo talaga. For your cravings. And hindi lang food yan ha. Na food na pagkain lang. Well, yun yung sinasabi ni Jesus. But you can extrapolate that to so many things in our lives na pinagpapagulan natin. We crave for reputasyon, kasikatan, posisyon, masabi ng mga kapitbahay na okay tayo. We crave for so many things. And sabi ni Jesus, do not crave for these things na mawawala din. Ba't kayo ganyan? Puro material na bagay na lang yung nasa utak ninyo. Yun ang sinasabi ni Jesus sa kanila, real talk. Hanapin nyo yung pagkain na hindi napapanis, cravings na hindi magwawakas dahil sa kamatayan o sa kasalanan, but magpapatuloy hanggang sa walang hanggan, buhay na walang hanggan. Meron akong pagkain na ino-offer sa inyo na sasagot sa lahat ng cravings nyo. Hindi ka na maghahanap ulit. Hindi ka na maiinggit ulit sa iba. Hindi ka na mai-insecure ulit. A food that only I have, the Son of Man can give. So anong ginagawa ni Jesus dito sa kwento na to? Inaangat niya yung pananaw ng mga tagasunod niya. Baka naman pag nanalangin tayo kay Jesus, puro material na bagay yung inihingi natin. Kahit sa fasting, may listahan ka, Lord, ito, sana makabili ako nito, ito. Wala namang masamang humingi kay Lord, Wala namang masama yun. Gusto nga niya yun, eh. Parang isang magulang, pag humihingi ang anak mo, saya-saya mo kasi may mabibigay ka, di ba? Pero, ang sinasabi doon ni Jesus, baka yun na lang yung lamang ng utak natin. And in fact, yun na yung nagde-define sa atin. And yun na rin yung pang-define natin sa ibang tao. Don't work for these things. Jesus is trying to elevate them into a spiritual reality, unbeknownst to them. Meron akong binibigay sa inyo na higit sa hinahanap niyo. 28, sumagot yung madlang people, sumagot yung mga tao. Then they said to him, "What must we do to be doing the works of God?" Okay, Jesus, sabi mo, don't work for the food that perishes. Mag-work kami para sa pagkain hindi napapanis. Work ni God yun. Naintindihan naman nila na spiritual yun eh. You see, they have an understanding. Spiritual yung sinasabi ni Jesus. Anong gagawin namin? Ano ba dapat naming ginagawa? O sige, given, granting but not admitting. Na we don't work for food. Ayaw pa nila kasi maniwala eh. Anong gagawin namin to do the works of God? Ilan sa inyo rito, hinahanap niyo yung kalooban ni Lord sa buhay niyo this year? And Lord, ano ba pinapagawa mo? Saan dapat kong gawin? They were asking the same thing. Anong sabi ni Jesus sa kanila? 29. Jesus answered. Kaya maganda to basahin sa Bible ninyo. And lalo na sa Pinoy version. Alam ko nagagalit kayo kasi hindi ko binasa sa Pinoy version. Para basahin nyo sa bahay in your own quiet time. Kasi I'm sure, some of you, if not all of you, ay okay na ako sa preaching ni Pastor, next week na ulit. Hindi na nagbubuklat ng Bible sa bahay. Para basahin nyo ulit sa bahay in a different translation. Sabi ni Jesus, sumagot siya. This is the work of God. How many of you are curious kung ano yung work of God? Ano yung dapat nating trabahuhin para sa Diyos? This is the work of God. That you believe in Him whom He has sent. Yun na yun? Parang parang anticlimactic. Naghihintay sila ng, lumuhod ka hanggang sa punta ka doon, maglaslas ka, gano'n, Ano bang sacrifice yung pinapagawa sa atin ni Lord? Ibigay mo lahat ng pera mo, ano ba? Tapos sabi ni Jesus, this is the work of God, that you believe in Him whom He has sent. Sumampalataya ka sa pinadala ng Ama.
Mahirap ba yun? And maybe the crowds are wondering, yun na yun? Game! Dali lang pala eh. But let me draw your attention to this particular word. Kaya ko rin ginamit yung ESV. Pinoy version naman tayo lagi sa 2 p.m. Pero kaya ko ginamit yung ESV to show you this distinction. Tignan nyo maigi. Sabi niya, that you believe in Him. Believe in. Now, there is a huge difference between the word believe and the word believe in. Pastor, kung maniniwala lang pala, tapos na ako dyan. Graduate na ako dyan. Hiniwala naman ako sa Diyos eh. Ilan po sa inyo naniniwala kayo sa Diyos? Ilan sa inyo hindi kayo naniniwala sa Diyos? No offense naman, tatanong ko lang. Ilan sa inyo yung katabi nyo parang hindi talaga, hindi. Huwag na tayo maging judgmental. Alam nyo ba, kung naniniwala tayo sa Diyos, show of hands ulit, ilan sa inyo naniniwala sa Diyos? Kahit mga demonyo naniniwala sa Diyos. Pag tinanong mo yung demonyo, naniniwala ba siya sa Diyos? Naniniwala siya, takot nga siya eh. Minsan nga, mas takot pa yung demonyo sa Diyos kaysa sa atin, di ba? O, umamin kayo. Kung paniniwala lang, meron din yung mga demonyo nun. So, ang tanong, tingnan mo yung katabi mo ngayon. Anong kinaibahan niya sa demonyo? Di ba? Naisip niyo ba yun? Eh, pati demonyo naniniwala sa Diyos eh. Pinagmamalaki mo na yun? Pastor, hindi ko naman kailangan mag-church eh. Naniniwala naman ako sa Diyos. Kahit naman malayo ako, kahit nasa opisina ako, nagbe-pray din ako doon. Gamitin ko na naman yung puso ng saging. Hindi pala, puno ng saging. Sa punong saging, pwede nga manalangin. Yung mga kailangan ng mga Bible na yan. O, naniniwala sa Diyos. Eh, ang demonyo naniniwala din sa Diyos. Alam niyo yung kinabahan ng believe? Yung believe, naniwala ka lang. Iba yung believe in. And tinignan ko to sa original language, sa Greek. Naks, nag-flex eh, no? Hindi naman ako Greek scholar, pero tinignan ko siya sa Greek. Yung in, mayroon talagang Greek word for in. It's a preposition. And sabi nga ng mga reformers ng Christianity, theology is in the preposition. Para makilala mo si God, be mindful of in, on, with, mga ganyan. Ano yung pinagkaiba ng believe na maniwala ka lang? Sa believe in. Iba yung believe in. When you believe in Christ, believe in Christ, tinataya mo lahat sa kung sino siya. You trust Him, you cling to Him, you hold on to His commands and to His word. Mahalaga sa iyo yung salita niya, yung utos niya, kung anong nagpapasaya sa Kanya, anong nakaka-offend sa Kanya. Pero alam mo, minsan, tanungin mo yung isang regular na Kristiyano, pre, paano mo nalalaman kung anong dapat mong gawin? Follow your heart, pre. Kung ano yung napapasaya sa'yo, pre, yun gawin mo. Importante sa mundo, masaya ka. Di ba? Ganun ang ano ngayon eh. Kahit sino pakinggan mo eh. Halos majority ganun ang sinasabi. But if you believe in Christ, na hindi ka lang naniniwala na siya yung anak ng Diyos. Importante sa'yo yung salita niya, yung kagustuhan niya, yung kalooban niya. If you truly believe in Christ, you will understand ano yung kalooban niya sa buhay mo. Secondary na lang yung gusto natin. Lalo na, tertiary na lang yung feelings natin. Eh kasi, Pastor, hindi ko feel yan eh. Hindi kasi ako relihiyosong tao. Huwag kang mag-alala, hindi rin ako relihiyoso. Yung pastor nyo, hindi relihiyoso. Sorry hindi ako relihiyoso eh. Relasyon to sa Diyos eh. Kung gusto nyo ng relihiyon, ibang pupuntahan nyo. Huwag dito. May aspeto ito ng relihiyon. Meron din. Meron tayong liturgy, meron tayong letter F, letter V, meron tayong meron tayong, di ba? Meron tayong service, meron tayong communion, may baptism, may mga ganyan. Pero higit sa lahat ng gawa na yon, yung pagsampalataya, paglagay ng lahat, kumbaga itataya mo all in. All in ka kay Jesus. Kaya masira yung buhay mo, kaya mawala, ganun kalaki yung ano mo sa Kanya.
Yung iba sa atin, pag sumusunod tayo kay Jesus, may safety net pa tayo. O sige, tatry ko nga yan, tatry ko nga yung fasting kung matutupad yung wish ko. In case na hindi matupad, meron akong sariling discartation. Discartation. Para magawa yung gusto kong mangyari. Diskarte ako sa sarili kong paraan. That's not believing in. Believing in, kay Jesus ka lang talaga nakatingin. Parang yung kinakanta natin, in Christ alone. I place my trust. Tiwala natin, pagkapit natin sa Kanya. Diba? So, yun yung believe in. Yun yung ginagrapple ni Nicodemus sa utak niya nung iniintindi niya yung pagka-born again o pagkapanganak muli. Kasi pag believe in, all in na yan eh. Ititiwalag siya ng religion niya eh. As a Jewish leader. Yung iba sa atin, ititiwalag pa tayo ng pamilya natin. Ikaw, kung kailan ka tumanda, ngayon ka pa namili ng bago mong religion, ganyan. Di ba? Ngayon mga kamag-anak natin, well-meaning, mahal nila tayo, that's why they're doing that. Sincere, pero hindi lahat ng sincere tama. You can be sincere, and you're sincerely wrong. And Jesus is trying to tell them, believe in me. Ako lang sapat na. Yung ino-offer ko sa inyo, yun lang yung kailangan nyo. Maniwala kayo sa akin. Isipin nyo nasa ano sila nasa, ano ba tawag doon? Nasa isang lugar sila na walang tindahan. They're in the middle of nowhere. Ano bang Tagalog nun? Wala kang mapupuntahan talaga. Nasa kawalan sila. Nasa wilderness. Nasa ilang na lugar. Ayan. Wala sila mapupuntahan. Siyempre, gutom sila. Kaya nga sila humahabol-habol kay Jesus eh. Para mag-magic na naman si Jesus eh. Diba? Kung may water bender, may fire bender, may food bender. Diba? Dumadaan tinapay. Sabi, okay to, sunod tayo dito, chibog tayo lagi. Pagkasama natin to. Sabi ni Jesus sa kanya, bakit nyo ba ako hinahabol? Ba't nyo ba ako hinahanap? Para lang ba sa kaya kong ibigay? Believe. Don't just believe. Believe in. All in. Everything. Itataya mo lahat eh. I-risk mo lahat eh. Diba? Para sa Kanya. Sumagot sila sa verse 30. They said to him, then, what sign do you do that we may see and believe you? What work do you perform? Isipin nyo sabi ng mga tao, grabe no, dramatic na nga yung sagot ni Jesus eh. Kumbaga kung taga-life nova yun, umiiyak na yun. Di ba, nag-repent yun, oh yes Lord, sorry Lord, kung ang dami kong pinaghihingi sa'yo. Pero ikaw hindi ko talaga gusto. Gusto ko lang yung blessing mo. Kung life nova yun na yung ginawa natin, no? Parang ayaw naman maniwala. Wala yung kumpiyansa sa katabi nyo. Oo, talaga. Pero alam mo sagot nila, inasar pa nila si Jesus. Sabi nila, pakita mo muna. Sige nga, kung may niwala kami sa'yo, magic ulit. Tinapay ulit. Anong sign pag sabi kasing sign, wala kasing word na miracle sa New Testament eh. The word is sign. Katulad ng isang sign, di ba ang sign, nagtuturo ito? Like for example, life, Novaliches, this way. Sign yun, di ba? I'm sure nakita nyo yun doon. Yun ba yung life Novaliches? Nagsisimba ba kayo dun sa sign na yun? Di ba hindi naman? Tinuturo lang nun kung nasan yung life. In the same way, ang miracle, ang himala, uy, lumuha yung ganito. Uy, may anino ni ganito, may anino. Yung mga tao, yun na yung hinanap. Pero ang sign, it's supposed to point to Jesus. Uy, only fish, only food. Yun ang gusto ng mga tao, puro sign. Puro sige nga, magic, sige nga, penge. Pero ang sign, may purpose ito, nagtuturo ito papunta. The sign points to Jesus. Pero mas gusto nila yung sign kaysa kay Jesus. Gusto lang nila yung miracle eh. Sige nga, magic ka ulit, pengi ulit tinapay.
Pero yung isda, hinamon pa nila si Jesus, verse 31. Our fathers ate the manna in wilderness, as it is written. Oh, may Bible verse pa sila, no? He gave them bread from heaven to eat. Kasi very religious ang mga Israelita eh. They're descended from the line of the religion of Moses. Isipin, parang sabi nila, hindi mo ba alam na ninuno namin si Moses? At nung yung mga ninuno namin nasa desert, nagpaulan si Lord ng tinapay galing sa langit. Ang tawag doon, mana. Diba? Isipin nyo, tinapay na galing, skyflakes. Ay, hindi. Mana. Sabi na, hindi mo ba alam na nakasulat, nakaano pa sila, nakapag-quote pa sila kay Jesus. Nasusulat sa Old Testament, kumain sila ng mana in the wilderness. Anong sinasabi nila? Nasa wilderness tayo ngayon. Baka naman may bread dyan na uulan, patunayan mo na ikaw yun. Verse 32. Sabi ni Jesus said to them, truly, truly, I say to you, it was not Moses who gave you the bread from heaven, but my Father gives you the true bread from heaven. Wala ka sa lolo ko, sabi nila. Sabi ni Jesus, wala ka sa tatay ko. Hindi mo ba alam na hindi naman si Moses yung nagpakain ng mana? Siya lang yung nagpray. Pero sino nagpaulan ng pagkain sa Israelita? Ama ko sa langit. At hindi yun true bread. By the way, no, just a side note, yung mana, yun yung way bread ng angels. Yun yung kinakain nila sa langit. Pinatikim sa mga Israelita, ganun kamahal ni Jesus, ganun kamahal ni Yahweh yung mga Israelita. Pero kahit yun, isang kain lang sila, busog na sila ng buong araw. Pag nagbabasa kayo ng Old Testament, mababasa niya yung mana. Pero ang sabi ni Jesus, amazing bread yun, miracle bread yun. Pero hindi pa rin yun yung true bread. Kumbaga, yung mana is also a sign that points to a true bread. Kaya pala nagpaulan ng mana noon, na habang nagugutom yung Israelites, para pag bumaba na yung tunay na tinapay ng buhay, mare-recognize nila, they were able to put 2 and 2 together and say, aha, Jesus, ikaw pala yung tinapay ng buhay. Yun ang dapat na reaction nila. And sinasabi dito ni Jesus, verse 33, for the bread of God. Oh, ito yung tinapay ng Diyos. How many of you want this? Gusto niyo ng bread of God? Oh. Wala eh. Walang effect sa Pinoy eh. Oh. Kung rice yan, lahat tayo, di ba? Oh. So, siguro kung si Jesus sinilang na Pinoy, rice sasabihin, I am the rice that came from heaven. Yes, Lord! Lahat na ng tao, sumampalataya. Pero just think of it that way. Ang rice nila, bread eh. Kaya ginamit ni Jesus yung bread. Walang magical about the bread. Yun yung kultura nila eh. They're a bread people. They're a bread culture. So if Jesus were a Filipino, rice. I'm the rice that came from heaven. Pero ganun lang din yun. So sabi niya dito, for the bread of God, verse 33, is He. Tinapay ng Diyos, pero He, it's a personal pronoun, is He who comes down from heaven and gives. Alam nyo na kung ba't ito yung pangalan ng church natin. He gives to the world. So hindi to literal na tinapay na kinakain ng angel. Ang tinapay ng Diyos, tulad ng tinapay, tulad ng kanin, nagbibigay ng lakas, nagbibigay ng kalusugan, nagbibigay ng buhay. Bumaba ito sa lupa. Kung nandun kayo sa scene na to, at nanonood tayo ng Netflix or movie, may background music na dito na legendary background music. Verse 34, they said to him, anong sagot nila? Sir. Hindi Lord, Sir.
If you look at it in the original word, it's the same word for Lord, Kyrie, Kurios. But you know, the right translation is Sir. Kasi hindi naman talaga, kasi yung Lord, ginagamit din yun in their time para sa matataas na opisyal. Anong magagawa ko, my Lord? Lord this, Lord that. Lord Raymart, Lord Paulo. Yung master, it means master. Kung may amo sila, they call him Kyrie, Lord. And dito, ang nakalagay, hindi Lord, Sir. Kasi hindi pa rin sila naniniwala. Paggalang lang, pero hindi pagpapasakop. Magkaiba yung paggalang sa pagpapasakop. Maraming Pilipino may paggalang sa Diyos. Ginagalang, pero hindi nagpapasakop. Hindi Panginoon, Sir lang, Sir. Sir, give us this bread always. Ayun, napunto mo din. Amin na yung tinapay. Ang tagal naman. Tagal naman ang kainan. Wala pa bang kainan? Amin na yan. Verse 35. Jesus said to them, I am the bread of life. Whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst. Wow. What an audacious claim. Look at this claim. Hindi nyo kailangan ng propeta. Hindi nyo kailangan ng tagapamagitan. Hindi nyo kailangan ng sino mang mananalangin para sa inyo kahit nanay ko pa. Galit na yung mga Pilipino ngayon. Pastor, grabe ka. Sinasagasama yung reliyon namin. Ito yung sinasabi ni Jesus eh. Hindi nyo kailangan ng kahit sino. Ako lang. Believe in me. Dumiretso kayo sa akin. Ako ang tinapay ng buhay. Kung ako ay nasa inyong buhay, hindi na kayo magugutom o mauuhaw. Ibig sabihin, pag nasumpungan ng isang tao si Jesus, grabe yung nasumpungan, no? Kasi yung iba sa inyo may trauma sa sumpong eh. So ano bang dapat kong translation, no? Nahanap, no? Yun na lang. Pag nahanap natin, when we find Jesus, when we finally experience Jesus for who He is, hindi religion, I'm not saying, kasi pastor, pinanganak ako sa born again na family, buong pamilya ko born again, tatay ko born again, Christian kami. Hindi yun ang sinasabi ko. Pwede kang pinanganak sa pamilya ng Kristiyano kay lahat, pero hindi ka Kristiyano. Hindi yung pagbilong mo sa pamilya na yun, yung pagkaka-Kristiyano sa'yo. Do you believe in Christ? Hindi believe, believe in. Siya ba yung lahat-lahat sa'yo? Siya ba yung hinahanap-hanap mo? Siya ba yung purpose mo? O ang hinihiling mo lang talaga kay Lord, siya na ba? Alam mo yung siya na ba? Siya na ba? Siya na ba? Siya na ba? He loves me not. Eh, hindi binigay ni Lord. Wala na rin kay Lord. Kasi ang gusto mo lang kay Lord, yung hinihingi mo eh. Ilan sa atin pag nagkakasakit, may problema, di ba, Lord, ibibigay ko lahat. Maglilingkod talaga ako sa iyo. I will do this. Lahat ng pangako na eh. Tapos nung gumaling na, nabigay na yung pinagpipray, okay na, nakalimutan na. Alam nyo, isa to sa mga pinaalala ni Lord sa akin. Back in the day, may sakit yung mama ko. I was grade 6. Tapos, binipis siya. I'm sure you've heard this story so many times, but let me just give it for context. Nasa FEU kami, Dahlia, tapos kinuhanan siya ng blood pressure. 60/10. 60/10 yung BP niya. So ngayon, pumunta yung mga doktor, tsaka mga nurse. Kumbaga para siyang kinase study. Ngayon na nurse na ako, alam ko na yung ginagawa nila. Kasi dati, dahil grade 6 lang ako, akala ko lang nagpanic sila lahat eh. Nagpunta sila doon, kasi mga nagsusulat, gano'n. Case study pala yon. Kasi, buhay pa yung mama ko at 60/10 na blood pressure. Sabi nga sa kanya, BP to ng patay. BP to ng namatay na sa ER. Clinically dead na siya sa BP niya. Pero ba't buhay pa din siya? You know, I found myself nung narinig ko yon kasi hindi ko pa naunawaan yung word noon eh. Grade 6 pa lang ako noon. Doon din ako nagkaroon ng desire maging doktor. Kasi nakita ko sila naka-white. Oh, ang galing nila.
lumabas ako sa parking lot kahit wala kaming sasakyan. Kasi doon ka lang pwede mag-emote eh. Well, may sasakyan kami noon na wala na by that time. Wala naman tao doon, di ba? Mainit pa. Nag-pray ako kay Lord noon. Sabi ko, Lord, gagawin ko po lahat. Maglilingkod po talaga ako sa inyo. Pagkalingin niyo lang yung mama ko. Lagi akong inaasar ng pastor team. Nung maliit ako, inis na inis ako. Pastor, ayoko nga, Dr. Tim nga. Ayoko ng pastor team. Ayoko maging pastor, maghihirap ako. yun ang sinasabi ko literally every day. Pero alam mo, nung yung mama ko na yung nanganganib yung buhay, sabi ko kay Lord, Lord, kahit magpastor pa, ganun pala yung parusa yun sa akin. Kahit magpastor pa ako, Lord, maglilingkod ako sa'yo. Alam mo, nakalimutan ko na yun nung gumaling na si mama. Miraculously, a sign happened. Pinagaling siya ng Lord. Marami nag-pray sa kanya. Yung church, pinagpipray siya. Grateful kami sa church and everything. Nakalimutan ko na yun. May panahon, fast forward, 8 years later. Ano na ako nun eh? 8 years ba? Yeah, 8 years later. Pagkatapos kong pumasa ng board exam, magmamigrate na ako dapat sa US. Mag-a-apply ako. Magtrabaho muna, tapos mag-green card, tapos mag-citizenship. Iwan ko na tong mahirap na bansa natin. Tinatawag ako ni Lord para maging missionary. Tinatawag ako ni Lord. Alam niyo, dami kong reklamo kay Lord. Lord, ayokong maging mahirap, ayokong maging magganto. Gusto kong ibigay yung magandang buhay sa pamilya ko, sa nanay ko. Ayoko talaga. Pero ang nangyari, in other words, nangyari na yung nangyari. Gumalaw si Lord miraculously in my life. Naging missionary ako. At nakalimutan ko na yung pangako ko ng grade 6 ako. There was one time nung campus missionary na ako, tapos na, in-answer ko na yung call. Hindi pa ako ino-ordain nito as a pastor. I-ordain pa lang ako. Pinaalalan sa akin ni Lord in a dream, yun nangyari nung grade 6 ako. Isipin nyo, siya yung gumawa ng way para ma-fulfill ko yung bargain ko kay Lord. Kasi kung ako lang yun, ayoko talaga. Pero nung naalala ko yung promise ko, tapos na. Missionary na ako. Kaya sabi ko, grabe yung pasasalamat ko kay Lord. Lord, ibig sabihin, even my believing in, kasi yun ang ibig sabihin ng believe in eh. Ipupusta mo talaga lahat, itataya mo lahat. Whatever happens, kung ano yung pinapagawa niya sa'yo, susunod ka. Clear sa akin na yun ang pinapagawa niya sa akin, pinagpapastor niya ako. Lahat, whatever, patay kong patay. Patay kong patay, Life Church. What an irony. Kung ano man paggawa ni Lord, yun ang all in eh. Believe in. Lahat-lahat talaga. Diba? Kung may immoral relationship ka, nagsisex kayo, hindi mo kayo mag-asawa, iiwan mo yun para kay Lord kahit hindi ka na makakahanap ulit ng tulad niya. Or, if you're wise, pareho kayo magpapadisciple, papakasal kayo, and honor God together. Yun ang ibig sabihin ng all in. Lahat gagawin mo para ma-honor si Lord. Whatever that means for you. Hindi naman tayo pinagpapastor ni Lord lahat eh. Meron, I'm sure. Meron mga sa inyo tinatawag kayo ni Lord. Pero for most of us, hindi naman tayo tinatawag ni Lord magpastor, pero meron siyang pinapasacrifice sa atin kasi masama yun. And some of us, as simple as oras lang. Bigyan mo ako ng oras, anak. Nagbabasa ka pa ba ng Bible mo? Nananalangin ka pa ba? O relihiyon na lang to sa'yo? Yun yung sinasabi ni Jesus na siya yung bread of life. Kasi pag sumunod ka kay Jesus, hindi ka nadadaan sa sinong santo, hindi ka nadadaan sa anumang religious founder. Pag hindi ka umanib sa amin, hindi ka pupunta ng langit. Kay Lord lang talaga, you're trusting in Him, matatakot ka din eh. Paano kung mali ako? It's a risk. Paano kung mali yan si pastor? May mga ganon. Pero kaya nga sabi ni Jesus, will you trust me for who I am and for what I say? Will you say truthfully in Christ alone? Wala nang palakang may pera. Wala nang pusang... Wala nang kung ano-ano na ipapahid, ilalagay para sumuwerte.
in Christ alone. Ako lang. I am the bread of life. Whoever believes in me shall never thirst, shall never hunger. If you think about it, that's good, a good deal. Hindi ka na magugutom, hindi ka pa mauuhaw. Kaya lang, it's too good to be true. Talaga? Hindi na ako magugutom? Hindi na ako kakain? Wala palang sinabing hindi nakakain. Hindi na mauuhaw. Hindi ka na magki-crave. Kasi fulfilled and satisfied ka na. Dahil ano pa ba yung hindi niya kayang ibigay sa'yo? Kung binigay niya yung buhay niya sa'yo at lahat-lahat. yan. Alam niyo nangyari? Let me cut the story. No? In verse 41, sabi rito, so the Jews grumbled about him. Alam mo yung grumbled? Ba yan? Sabi ko, sayang na naman effort natin. Lumangoy pa tayo. Sumakay pa tayo sa mga, kay Dugong, di ba? Para makapunta lang tayo sa... Galit sila, nag-grumble sila, no? He said, I am the bread that came down from heaven. Sus, tinapay daw. Yan yung grumbled eh. Nagmumurmur. Nagchichismisan. Nagreklamo. Ano? Nasayang yung effort natin? Ang tagal-tagal magsalita ng mamang yan, tapos wala palang libreng pakain dito. Sana umuwi na tayo. Verse 42, they said, is it not this Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know? How does he now say, I came down from heaven? Ano ba sinasabi nitong mamang to? Oo, ang galing niya mag-magic, given na yon. Pero di ba kilala natin yung magulang niyan? Anak ni Maria at saka ni Jose yan. Ano, galing sa langit pinagsasabi nito. They took offense. They all followed Jesus when the benefits were flowing. But when the benefits stopped, they were the very first ones to leave. Sumunod sila kay Jesus dahil maraming benepisyo. Maraming blessing. Pero nung natigil na yung benepisyo, nawala na rin sa Diyos. Ayaw nila. Hindi sila makapaniwala na sapat na si Jesus sa kanila. Ikaw na yon? Lalo na nung sinabi ni Jesus na, anong makukuha namin? What's in it for us? Tinatanong ng mga tao. Ako lang. Ayaw ka namin eh. Ang gusto namin yung blessing, yung yumaman kami, yung ganito. Yun ang sabihin mo, susunod kami sa'yo. Ako nga lang eh. Ayaw na, ayawan na. In verse 66, after this, many of his disciples turned back and no longer walked with him. Nung sinabi ni Jesus yung totoo, na ang makukuha nila ay siya lang, at walang magic only bread na hindi na nila kailangan mag-work. Ayaw nila mag-work eh. Hindi na tayo mag-work. Pag sumunod tayo dito, lagi na tayo may pagkain. Umalis na sila kay Jesus. Yan ang tinatawag na fair weather disciples. Follower ni Jesus, kapag maaraw, pag bumagyo, wala na. Follower ni Jesus, pag maraming blessing at madali. Pero pag humirap na at andyan na yung totoong cost ng pag-follow, aatras na. And dyan din nasa sala ng Panginoong Jesus kung sino yung binigay ng Ama sa Kanya at sino yung mga hindi para sa Kanya. Kasi nandyan lang kapag okay. Andyan lang kapag binibigay ni Lord yung prayer. E tandaan nyo, pag nag-pray tayo, yes, no, later, wait. Ang sagot ni Lord eh. E paano kung ang sabi ni Lord, no? E minsan gusto natin maging Lord eh. Tayo nagsasabi kay Lord, Lord, ibigay mo na to. Ang tagal ko na itong hinihingi sa'yo. Baka naman. Eh sabi ni Lord, hindi yan ang plano ko sa'yo eh. We can't be Lord over our lives. He is Lord. So nung wala na yung benepisyo, umalis na. Verse 67. So Jesus said to the 12. So imagine, thousands ito. Thousands ang followers niya. After ng isang preaching, na ubus na lahat. Ilan na lang natira? 12. Let's do the math.
Jesus had 5,000 disciples, excluding women. Let's say may women. That's another 5,000. So ilan na? Oh. Ilan yung umalis kung 12 lang yung natira? Math problem pala eh. 12 na lang talaga yung natira. So sabi niya sa 12 apostoles, kayo ba? Iiwan niyo rin ba ako? And I believe this question is for you today and for me. Tayo ba? Iiwan din ba natin si Lord? Kapag nalaman natin na siya lang talaga at hindi niya binigay yung gusto natin. Do you want to go away as well? Anong sagot ng 12? Verse 68. Simon Peter answered him. Favorite to ni John Marie. Saan ba si John Marie? Kaya nga pinangalanan ng Peter si Peter. Di ba, no? Alam mo si John Marie, ilang taon ka ba nun, bro? 16? 17? 17 years old pa siya noon. Alam ko mukhang 17 pa rin siya ngayon, kaya ang hirap talaga tumanda siya. 17 years old siya noon, nag-live group kami. Naging favorite verse niya na to, hinawakan niya na to. Nagulat ako, tuwing nakikita ko siya, may verse siya dito sa noo, pag ganun. Biro lang. Talagang nagustuhan niya talaga to. Sabi niya dito ni Simon Peter, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Lord, saan kami pupunta? Kung hindi sa'yo, kanino kami pupunta? Ikaw lang yung may mga salita na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang tindi nitong susunod, verse 69. And we have believed and have come to know that you are the Holy One of God. In our time and day to day, marami pa ring reliyon na nagsasabing tao lang si Jesus, anak ni Jose at ni Maria. At hindi porket marami silang member, tama na sila. Hindi demokrasya ang lahat ng bagay. Demokrasya lang yung gobyerno. Pero hindi demokrasya ang relihiyon. The majority is not always right. Sa Biblia, yung majority pa nga yung laging dispalanghado. Anong sabi ni Jesus mismo? Makitid ang daan papunta ng langit, malawak at party-party yung daan papunta ng imperno. Ibig sabihin, mas maraming pupunta ng imperno. Kung majority lang, mas maraming sa imperno. Konti lang yung maliligtas. So huwag tayong gaya-gaya lang sa karamihan. Dapat alam natin sa sarili natin, have we believed in Jesus? Kung sa atin, sapat na ba siya? For all that He is. Can we honestly say before Jesus, Lord, this is my prayer request? Kasi baka hindi na kayo humingi eh. Hingi pa rin tayo kay Lord. Ito po yung hinihingi ko sa'yo. Ito po yung mga pinaniniwalaan ko sa'yo. Pero Lord, ikaw yung pinaka-hinihingi ko sa lahat. Dahil kapag meron ka sa buhay ko, anong wala ako? Ang katotohanan niyan, isipin mo, kung kakampi mo yung may-ari ng langit at lupa, at hindi si Kibuloy yun. Nagpapaano nga siya, sumakit yung ngipin niya eh. Gustong lumabas ng kulungan para ipagamot. Di sana pinagaling niya yung ngipin niya. Stop! Kung siya talaga yung may-ari ng langit at lupa, anong hinihingi natin na hindi niya kayang ibigay? Anong bagay ang hindi niya kontrolado? Anong plano niya ang hindi matutuloy? Anong magandang plano niya ang hindi matutuloy sa buhay natin? Anong dapat nating ikatakot? But again, it's a matter of faith. Magtitiwala ka ba? Will you cling on? Cling in Him. Will you cling on Him? Will you trust Him? Will you cleave? Will you put your faith in what He says? Sabi nila, ang ganda niyan. We believe and have come to know that you are the Holy One of God. Lord, hindi katulad ng sinasabi ng maraming nagsisinungaling na relihiyon sa Pilipinas. Naniniwala kami na hindi ka lang anak ni Jose at Maria. Anak ka ng Diyos. Born through the virgin birth. Hindi mo tatay si Jose. Tatay mo siya through adoption para lang may i-register sa PSA nila, sa NSO nila at that time na may tatay siya. Alam mo, i-register ni Maria, Diyos. Hindi papayag yung gobyerno. O kaya kailangan niya nang mai-register siyang tatay during the census ng Emperor Augustus.
But the disciples believe and they have come to know that Jesus is the Holy One of God. Na si Jesus yung pinramis ni Yahweh noon pa. Na may isang propeta na darating na mas higit pa kay Moses. Mas higit pa sa kahit sinong pinadala ko. Dahil dati, namamagitan sa tipanan ng tao at Diyos mga propeta. Nalapit sila kay Moses para makalapit kay God. May mga relihiyon na ganyan pa rin. Gustong-gusto nila lalapit sa kanila para makalapit sa Diyos. Hindi na ganyan ngayon. Sinabi ng Panginoon, hindi mo na kailangan lumapit sa tao para makalapit sa Diyos. Pwede ka nang lumapit sa Kanya dahil sinugo niya na yung kaisa-isa niyang anak, the Holy One of God. At sino man manampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay, life, eternal, zoe in Greek. Isang buhay na walang hanggan at katapusan, masagana at punong-puno ng lahat ng benepisyo niya. Mga kapatid, this is my one point for all of us in this very, very long preaching. Follow Christ, not for His benefits, but because Christ Himself is our ultimate benefit. Hindi ako magsisinungaling sa inyo, maraming benepisyo ang pagsunod sa Panginoong Jesus. Kasi generous siya eh. Kasi maawain siya eh. Mapaghimala, mapagbigay siya eh. Katulad ng pinagaling niya yung mama ko eh. Katulad ng pinrovide niya lahat ng kailangan namin as a family, hanggang sa lumaki na ako and everything. Ang laki ko na talaga. Kaya may fasting. Thank you, Lord, sa fasting. Oh. But isipin nyo, God is faithful sa promises niya. God is faithful sa promises niya. May benefits nga. Pero sana yung puso natin, hindi tayo naghahabol sa benefits. Kasi dapat naunawaan natin na siya yung pinaka-benefit natin. Alam nyo ba na si Jesus yung kayamanan natin? Alam nyo ba na sa isang iglap, anuman ang laman ng pera mo sa bangko, anumang investments mo, kay may crypto ka, kay Bitcoin ka, kahit nasan yung pera mo, may pera ka sa New Zealand, may mga rest house ka sa iba-ibang bansa, sa isang iglap, tinan nyo yung apoy sa Los Angeles. Isang apoy lang, isang iglap lang, wala lahat yan. Isipin mo kung nasa iyo lahat ng bagay, kahit si Trump ka pa, the leader of the free world, pero kung wala sa iyo si Kristo, ano tayo? Kawawa tayo, pulubi tayo. Kaya nga sa Revelation, may isang sulat doon si John din, sabi niya, akala nyo mayaman kayo? Akala nyo gaganda ng damit nyo? Ang totoo, mga bulag kayo at hubad. Akala nyo marami kayong ginto? Wala kayong ginto. Bumili kayo sa akin ng tunay na ginto. Bibigyan ko kayo ng ointment sa mga mata nyo. At bibigyan ko kayo ng balabal na puti. Dahil wala si Kristo sa inyo. Walang hungkag. Walang laman ang lahat ng meron tayo. Pero kung si Kristo ang meron tayo, kahit anong wala sa atin, nasa atin na ang lahat. Dahil kaya niyang i-provide ang lahat. Dahil siya ang tinapay ng buhay. Katulad ng crowd who started to be disciples and end up as traitors. Nagsimula silang tagasunod, pero naging traidor sila sa dulo. Alam nyo ba na sila rin yung nagpako kay Jesus? Sila rin yung sumigaw ng crucify, crucify, crucify. Sila na pinakain ni Jesus, yung sumigaw at pumili kay Barabas para siya yung palayain kaysa kay Jesus. At tunay nga namatay si Jesus para sa kasalanan nating lahat. Yun yung skandalo ng cross. Pero yung cross na instrumento ng kamatayan, yung cross na instrumento ng kahihiyan at kapahiyaan, binago ni Jesus yung ibig sabihin. Ngayon, hindi na natin kinakaya ang krus, hindi na nakakatakot ang krus, it became a symbol of life. Ngayon nga, kahit namamatay, nilalagyan ng krus eh. In the hopes na magkakaroon siya ng everlasting life. Cross changed its symbolism. It now means eternal life and hope. And God's love and pardon for sin. Why? Because Jesus is the bread of life.
He gave Himself so that we can have not just salvation, but every benefit in the heavenlies is available to us. The choice is before us. Balik tayo dun sa huling tanong sa kanila. 67. Jesus said to the 12, "Do you want to go away as well?" And that I believe the Lord is asking you this question. Let's all stand together and pray. Lord, salamat po sa word mo. Ang word mo ay parang salamin na pinapakita sa amin ang tunay na kondisyon ng aming mga puso. At sa pakikinig at pagbabasa namin ng iyong salita, hayag ang lahat sa amin sa iyo. Wala kaming maitatago o maikukubli sa iyo. Alam mo po ang motivation ng puso namin. Alam mo ang dahilan ba't namin ginagawa ang mga bagay-bagay. Pwede kami magsabi ng isang bagay, pero ang katotohanan ay isang bagay pa. Pero ngayon, Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo. Kami ay mga tao na minsan marupok. Pinipili ang mga benepisyo mo kesa sa tagapagbigay ng benepisyo. Pinipili ang mga regalo mo kesa sa tagapagregalo. Pinipili ang isang magandang buhay sa sarili naming pamantayan kesa sa buhay na binibigay ninyo sa amin. Humihingi po kami ng tawad sa iyo. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa mga oras na naging mas mahalaga yung mga bagay na hinihingi namin kesa sa iyo. Kaya naman, hindi namin makita na napakayaman namin. Hindi namin makita na napaka-blessed namin. Hindi namin makita na sobra parang dahilan namin para maging sobrang saya. Kasi nakatingin kami sa mga circumstances namin. Kasi nakatingin kami sa mga wala sa amin. Nakatingin kami sa mga insecurity namin. Nakatingin kami sa sasabihin ng ibang tao. Ang sasabihin ng ibang tao na yan na nagkokontrol ng aming buhay ay minsan mas mahalaga pa kaysa sa sasabihin mo. Patawarin mo kami, Panginoon. Panginoon, ngayong araw na ito, dalangin ko na ipaunawa niyo po sa aming lahat na ikaw ang pinaka-importanting kailangan namin at higit na mahalaga sa kahit anong hinihiling namin at sa kahit anong pwede naming marating o makamtan. Ikaw, Panginoon, ang tunay na kayamanan ng Ama, ang dahilan sa aming pagkakasilang, ang dahilan sa aming pagkakalikha, ang dahilan kaya kami nag-i-exist sa universe na to. Dahil sa iyo at para sa iyo, para sa kalooban, kaluwalhatian, kapurihan mo. Ipaunawa mo sa amin na may dakila kang plano sa aming mga buhay. At ikaw bilang tinapay ng buhay ay sapat na, Panginoon. Sapat na. Sa lahat ng cravings namin sa mundong to, sa lahat ng temptation na ginagawa ng diablo, sa lahat ng kasalanan na wari masarap sa paningin ng mga tao, Panginoon, pipiliin namin ikaw kesa sa mundong ito. Ano man ang i-offer nito. Turuan niyo kami, Panginoon, na hindi lang maniwala sa iyo, not just to believe you, but to believe in you. And to value your word, to know your word, understand your word. At hindi makigaya lang sa nakasanayan, sa nakaugalian, o naipasang relihiyon sa amin, kundi siyasatin ka namin, hanapin ka namin, seek you with all of our hearts, consume your word like we consume our food, manalangin at makipaniig sa iyo upang maintindihan namin ang kalooban mo sa aming buhay. Today, Lord, we choose you and not to leave you like the crowd. We choose to stay. At tulad ng 12, yun po yung panalangin namin. Dalhin niyo po kami sa punto na masasabi din namin, we have come to know and we have now believed that you are the Holy One of God. In Jesus' name, amen. Sama-sama po tayong sumamba sa Panginoon.
Mga kapatid, salamat for joining the second part of our service. This is the part that I say you are now sent back to your campuses and communities. Kaya lang, I would ask you to take your seats. Mabilis lang, we're gonna pray for somebody. Meron tayong kasama dito, 1 taon na natin siyang kasama. Galing siya sa malayong lalawigan ng Iloilo. E naparito siya para maghanap ng hindi pala. Naparito siya para mag-aral. No, ng paano gawin yung campus ministry, paano yung ginagawa natin dito. Kasi talagang napakalaki ng heart niya para sa Lawigan National High School. Siya ay anak ng dati nating senior pastor sa Iloilo na si Pastor Mario Co. Na pumanaw na, sumakabilang buhay na. At di nyo naman kita si Pastor Mar, pero kung gusto nyo siyang makita, tignan nyo lang si CJ. Kasi si CJ yung exact representation and image of his father. Except that, toned yung muscles ni Pastor Mar. And talagang very fit siya and malakas yung self-control niya sa pagkain. Biro lang. But, kasi pag ganun, pag-close, no, binubuli. No? Biruan lang naman yun, just jesting. Siya ay papasok na sa Every Nation School of Campus Ministry. And hindi natin siya makakasama for 4 months. But let me tell you this, he is the first among many of Life Iloilo that will answer the call for full-time ministry. Ang tagal na ng Iloilo. Since 2009, it's there. We've been praying for it. Na finally, may isang kabataan na sumagot ng tawag ni Lord. Like ako noon. But finally, binigay na ni Lord sa atin yung katagunan. Maaring siya ay arena of life lang. Hindi pa siya bread of life. Hindi siya talaga yung bread of life. Si Jesus yun. But, pero tinatawag ko na si CJ dito para ipag-pray natin. Tama na yung pambubuli, Pastor. Pag-pray na natin siya. Ayan. Ang pangalan niya ay Christian Joseph Co. Sige, dito ka bro. Can you stand here with me? Yan. So, tingnan niyo po yung pagmumukhang yan. Biro lang. Siya po ay papasok na sa Every Nation School para mag-aral ng campus ministry. Katulad nila John Marie, ni Anna, ni Benson, ni Teresa. How many of you are going to pray for him? This is what I ask from you. Pag-pray natin siya ngayon, syempre. But would you keep him in your prayers? Hindi po madaling mag-aral sa Every Nation. The best and the brightest sa buong Pilipinas yung kaklase niya. And other nations, may mga internationals din doon na magpa-plant ng churches sa buong mundo. And pag-pray natin na itayo niya yung bandera ng Life Church, no? Na competitive pa na pressure siya and itayo niya in the faithfulness na matapos niya yung training and of course mas importante bukod sa makagraduate siya na pagbalik niya na sa Iloilo maging fruitful yung campus ministry natin doon. There will be many more na kabataan na sasagot sa tawag ng Panginoon para ipakilala siya sa mga susunod na henerasyon. So tinatawag ko yung mga campus missionaries natin to please surround him right now. Si Benson, si Teresa, siguro Raymart na lang no, on behalf of Teresa, and Sam, Sarah May, Anna, Anna's not here, and Jo Marie, Pastor Jo Marie, malapit nang maging pastor yan si Jo Marie. God willing, kung loloobin ng Panginoon. Ayan, so, can you lead us in praying for CJ? Ayan. Sige po, extend natin Sorry, Pastor Henry, can you please come here and pray also? Grabe. Sige po, masaya lang tayo kasi para kay CJ. At para sa mga tao sa Iloilo. Alam po ba ninyo, ang mga tao ay isang kasiyahan yan. Pray po tayo. Ako mo ba mauna? O ikaw? Thank you, Father God. Salamat po. Dahil ikaw ay tumawag ng isa pang kabataan sa lugar na ito, Panginoon. Lord, salamat sa seed na ito, Panginoon. Alam po namin, paglagpak niya sa lupa, Panginoon, bubunga siya ng marami, Panginoon. Dahil yun ang gusto mo sa iyong mga
alagad o disciples, Panginoon. Father God, I pray for CJ na bibigyan mo siya ng wisdom, Panginoon. Solomonic wisdom, Panginoon. Bibigyan mo siya, Panginoon, ng courage, Panginoon. Hindi siya matatakot. Kahit nakikita niya yung mga batikan, nakaklase niya, Panginoon. Dahil ikaw ang kasama niya, Panginoon. Holy Spirit, lagi mo siyang i-guide. Lagi mo siyang bibigyan ng kalakasan, Panginoon, kapayapaan. Sa kanyang pag-aaral, Panginoon, nawa laging bukas ang puso niya, ang isipan niya. Panginoon, ikaw ang aming nagtatransform sa amin. Kaya, Panginoon, Lord, hindi kami lang nangungupya. Kasi ikaw, Panginoon, yung nagbabago ng buhay namin, ng puso namin, at si CJ ay gagawing example sa maraming kabataan, Panginoon, na babaguhin mo kung paano itong nakakapaligid sa kanya ay binago mo, Panginoon. Thank you, Father. We love you, we honor you, at dalangin ko ang pamilya ni CJ na iniwanan niya. Babalikan din naman siya. Pagpalain mo po, Sister Cathy, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, yung kapatid niya at nanay niya ay masayang naghihintay sa pagbabalik niya, Panginoon. Thank you, Father God. In Jesus' name. Amen. Sige po, continue natin pag-praise CJ. Lord, maraming salamat for your grace sa buhay ni CJ. Since he was born, Lord, you have already know his purpose, Lord. Lord, salamat because you are the ones guiding him and training him. Hindi lang dito sa Nova, kundi kung saan mo pa siya dadalhin. At this season, Lord, we all pray as a church community that he clearly hears from you, Lord God. At Lord, kung ano man yung binibigay mo sa kanyang gift and provision, Lord, ikaw po yung mag-provide ng mga pangailangan niya. We also pray for hindi lang siya magugutom sa pagkain, but Lord, he will also hunger for you, Lord. A great hunger for your word. That he's not just going to school of ministry, but going to school of the Holy Spirit. Lord, we pray na ikaw yung mag-guide sa kanyang season na ito, Lord God. Ikaw yung mag-lead, Lord. At mas marinig ka pa niya, lalong-lalo na ngayon. And Lord, ibigyan mo siya ng vision like Joseph the dreamer. Vision for your kingdom, vision for your mission, vision for your church, Lord God. Especially sa Life Iloilo, sa Lawigan at saka sa Igcores. Salamat, Lord, for this man's life. I pray, Lord, that you shower him with grace as he obeys your call. Even though the road or the path might be hard, the Lord is telling, I will be with you. Lord, maraming salamat. And finally, Lord, whatever he will be needing, we know and believe that you already given it to him. Thank you, God. In this we pray. Amen. Thank you po, Pastor Henry. CJ, a very short message for Life Nova, fam. Thank you po sa lahat for almost a year na nandito ako sa Life Novaliches. Very happy and kumbaga pa excited and at the same time thankful, grateful sa life ng bawat isa, no? Kung lagi kaming family namin ay grateful every time na aalala kami, and at the same time yung love hindi lang as church, local church, but yung love as a life family, no, talaga from Nova to Iloilo, from Virginia, talagang nandun. And sa mga nakakakilala sa amin, sa family namin, ayan, hindi na magte-testimony, masyado nang mahaba, baka magano sila. Pero thankful po talaga, grateful, thank you for sa prayers, sa support, and talaga po na yung mga prayers po natin, yung mission na ginagawa natin, meron po talagang mga life na natatransform, may mga na-inspire, and isa po ako doon, and very grateful po ako sa life ng Life Novaliches, sa Virginia, dahil sa heart nyo po to do missions, and naabot po tayo doon sa Iloilo, and may mga tao po na na-inspire, and
nagkakaroon din po ng desire and at the same time, heart for the campus and to change the world, to change the campus, change the world. So, ayun po. Thank you. Thank you so much, CJ. You may now take your seat. CJ will be staying in the Bonifacio Global City. That's one of the prime cities in our nation. Kaya he would need all of our prayers, our gifts. We can send him with gifts or food. You can send him with love and food. Lagi niyo po siyang isama sa panalangin ninyo. And mas mahirap kesa sa pag-stay sa BGC, yung mission na gagawin niya sa Iloilo. Meron tayong church sa bundok, sa tabing dagat, and that's a very strongly religious place. And our prayer is kahit maraming resistance dun sa gospel, as CJ offers his life and introduce them the bread of life, maraming mapapakain. Hindi lang marami siyang kakainin, no? But maraming mapapakain ng tunay na tinapay ng Panginoong Diyos. So, with that, I want to call Mary Ann for a few recap before we go. So yun, thank you Life Nova for joining our 2 p.m. service. And as we close, let's all stand and pray to God. Lord, we thank you for this afternoon, God. Salamat, Lord, sa salita mo, God, that we receive. Thank you, Lord, that you are the bread of life. Lord, marami kaming cravings. Lord, maraming uhaw, Panginoon, na ino-offer sa amin ng mundo. But this time, Panginoon, turuan mo kami, Lord, na mag-look forward sa'yo, Lord, na ikaw, Lord, yung magsasatisfy, Panginoon, ng lahat ng pangailangan namin, Lord. Whatever the prayers na meron kami personally, God, Lord, alam mo yun, Panginoon. But those things, Lord, yes, are good. But God, most importantly, God, help us, Lord, to see you, God, the most high God na, Lord, na kailangan namin, na kailangan ng buhay namin. Thank you, Lord, and ingatan mo po kami sa pag-uwi ngayong araw, Lord. And for the rest of this day, God, Lord, Panginoon, magkaroon kami ng time for you, God. Even sa mga bahay namin, Panginoon. Salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. So yun, before tayong umuwi, and lang din, we just wanna thank you din sa mga nag-participate sa ating prayer and fasting noong Monday to Friday natin, January 6 to 10. And we have a recap video na ipi-play. So by Pastor Steve Murrell, we can watch this video. Okay, sorry for the technical difficulties. We can watch this on our Life Noveliches page. You're dismissed. You're now sent back to your campuses and communities. God bless you. Enjoy the rest of the day.